Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po sa lagay ng ating panahon. Nananatili pong nakakaapekto sa may Apayao, Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, and natitirang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at ng Cagayan Valley, itong northeast monsoon o yung amihan. Yung shear line naman, apektado po niyan yung parte ng Central Luzon. Asahan natin may mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. At dito naman po sa may parte ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, apektado naman po yan nung easterlies. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mananatili nga pong mainit ang karagatan, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Pacific Ocean. Mananatili pong malakas yung pagbugso ng easterlies at ito nga po yung magdudulot ng maalinsangang panahon, lalong-lalo na nga sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Pero meron nga tayong mga pag-ulan dyan na dala po yan ng easterlies, yung mga nagkukumpulan na kulaban na magdudulot ng mga posibilidad na pag-ulan. Yung possible nga po nitong northeast monsoon natin o yung amihan, yung pagbugso niya na halos umaabot lamang hanggang dito sa may parte ng eastern section ng northern Luzon at may chance na umaabot hanggang dito naman sa may parte ng central Luzon. Pero ito nga po dahil nga yung nananatiling malakas yung mainit na temperatura ng karagatan, ito nga pong northeast monsoon ay mas nahihirapan pang lumakas para maramdaman nga hanggang sa may parte ng Visayas. At ayon naman sa advanced weather forecast, meron nga tayong posibleng sama ng panahon na mabubuo, pero dito po yan sa may parte naman ng papuntang Japan. At may chance na yung pinakasentro niyan ay may posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ilalabas din kaagad patungo naman sa may parte ng Japan. Dumako muna po tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibilidad na makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng gabi, mapapansin nyo nga po yung shear line ay magpapaulan po yan sa may parte ng Central Luzon. Dito nga po sa ilang bahagi ng Bicol Region. Dito po sa may eastern section ng Northern Luzon, asahan natin meron tayong mga mahina at katamtamang pag-ulan. Mananatili naman maganda ang lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, pero dito nga po sa may parte ng Dinagat Island at sa may parte ng Maasim, Tacloban, may mga tsansa na mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po bukas, December 2 ng alas 5 ng umaga, may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan ng eastern section ng Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, mananatili pong maganda naman ang lagay ng panahon ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, Bicol Region at ang parte ng Luzon. Pero yung eastern section ng Luzon at eastern section ng Visayas ay may mga tsansa ng pag-ulan, pati nga po ang parte ng Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin, ito nga po yung shear line na nakakaapekto nga po ngayon sa ating bansa. At bukas, December 2, mananatili nga pong malakas yung pagbugso nitong easterlies, no? At yung pagbugso naman nung northeast monsoon o yung amihan, mapapansin nga natin hanggang dito lamang. Dahil nga mas malakas yung umiiral na easterlies. Pagdating naman po ng December 3, tuloy-tuloy pa rin po. May mga tsansa po tayong pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. By December 4, may posibilidad nga na magkakaroon ng low pressure area dito sa may parte ng Taiwan. At pagdating naman po ng December 5, ito nga po, by December 5 magkakaroon ng sama ng panahon. Pero ito po wala naman magiging direktang epekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng December 6, dito po by December 6, shear line pa rin po makaka-apekto sa ating bansa at ito yung aangat pa nga ng bahagi hanggang dito sa may extreme northern Luzon. At mas lalakas pa nga yung easterlies na magdudulot naman yan ng maalinsangang panahon.
Pagdating naman po ng December 7, may mga pag-ulan pa rin po tayong asahan dahil pa rin po yan sa amihan at yung shear line na nakakaapekto sa ating bansa. By December 8, dito po wala pa rin po tayong na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung mapapansin nyo, merong high pressure area na umiiral sa may parte ng Japan. By December 9, mananatili po magiging maayos ang lagay ng ating panahon at wala pa rin po tayong minomonitor na anumang bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 10, magkakaroon nga po ng possible low pressure area dito naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng December 11, dito nga po posibleng mag-downgrade as cloud cluster na lamang yung low pressure area. At ito po yung monitor natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nito. Pero kung mapapansin nga natin, mas malakas nga yung hatak ng hangin pababa, patungo nga dito sa may parte ng Australia. Dito po pumupunta lahat yung malalakas na bugso ng hangin, at kung mapapansin nyo, meron po mga sama ng panahon sa parte po ng Pacific Ocean. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating